Mga Noipi, ano sa tingin nyo? Sino nga ba ang pinakasikat na Filipino singer sa buong mundo? Yung tipo ng artist na kahit nasaan ka, kilala, pinapatugtog at hinahanap. Siguro iniisip nyo si Regine, Lea, OPM Legends, di ba? Yung mga pinangmamalaki natin noon pa man. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, ang listahan na lumabas ngayon, ang daming plot twist. Handang-handa ba kayo sa katotohanan? Kasi trust me, this isn't your Lola's Pinoy Pride Countdown. Gets ko, mahirap tanggapin pero real talk, iba na ang basehan ng kasikatan ngayon. Hindi lang basta rami ng benta ng CD sa Quiapo o kung gaano karaming concert ang na-sold out sa Araneta. Ngayon mga Noipi, international metrics ang pinag-uusapan. Spotify monthly listeners, Billboard charts, Grammy nominations at global tours. Mga data na walang kinikilingan, walang pakisuyo at walang basagan ng trip dito. Kaya nga, umupo ka na ng maayos, baka mapailang beses ka sa ibabanggit ko. Numero 10, Morissette Amon. Ang Cebuana belter na tinaguri ang Asia's Phoenix. Kung pinapanood mo ang mga talent shows noon, siguradong kilala mo siya. Siya yung boses na kaya kang dalhin sa ibang dimensyon. Ang Break My Heart Again niya may mahigit 100 million views sa YouTube. Naging finalist siya sa Voice Global at nagkaroon na ng tour sa US at Asia. May 5 million monthly listeners pa siya sa Spotify ngayon at sikat na sikat ang Adele covers niya. Talagang grabe ang boses pero sa listahang ito, siya ang pinakababa, which just shows you how high the bar is. Numero 9, Charis Pempenko o Jake Cyrus. Charis, kung galing ka sa henerasyon na mahilig mag-YouTube, naaalala mo pa ba yung boom niya? Parang biglang sumikat, viral na viral ang kanyang boses noong 2007. Big time, no joke. Dala-dala niya ang Most Talented Girl in the World title, naging guest ni Oprah Winfrey, at ang album niyang sumipa sa Billboard 200 at umabot pa sa 10. Unang Asian na nakagawa nun. And then bam, umiksena rin siya sa Glee as Sunshine Corazon. Legacy, Pinoy YouTube Pioneer. Kahit nag-transition siya noong 2017 bilang Jake Cyrus, ang impact ng kanyang pek sa international music scene, yun ang bumuwag ng maraming pader. May 2 million monthly Spotify listeners pa rin siya. Solid. Numero 8, Ben and Ben. Kung akala mo puro solo artist ang nasa listahan, nagkakamali ka. Pasok ang Ben and Ben, ang folk pop band na nagpapakilig at nagpapaisip sa atin. Naalala mo pa ba yung mga panahong parang ang simple lang ng musika pero ramdam na ramdam mo? Ganyan ang Ben and Ben. Ang katang-isip nila, lampas 200 million streams na. Nag-perform na sila sa SXSW Austin at nag-tour pa sa Japan. Ngayon may 10 million monthly listeners sila at sila ang diaspora fave para sa mga kanta na pumupukaw sa puso. Parang Eraserheads ng bagong henerasyon pero may mas international na angas. Ang lupit. Numero 7, SB19. Mga Noipi, kung akala ninyo K-pop lang ang uso, isipin ninyo ulit. P-pop to the world, mga be! Ang SB19 ang leader ng P-pop global wave na yan. Ang gento nila umabot sa Billboard Hot 100 Bubble Chart at nag-sold out sila ng concert sa iHeart Asia at Korea. No joke! Ibig sabihin, hindi lang Pinoy ang nakikinig. Nag-iingay na sila sa ibang bansa, hindi lang sa mga Filipino communities doon. May 15 million monthly listeners sila. That went sideways in the best possible way. Sino bang mag-aakala na magiging ganito kalakas ang Pinoy boy band? Numero 6, Regine Velasquez Alcacid. Siyempre hindi kumpleto ang listahan kung wala ang Asia Songbird mismo. Si Regine, ang boses na minsan lang dumaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Naalala mo pa ba yung mga concert niyang puno at yung mga album niyang nabebenta parang text 10 load? Ang requisite nila umabot sa US charts at nagkaroon sila ng arena tour sa Dubai at Canada. Hindi lang siya nagpasikat ng kanyang sarili, nag-mentor pa siya ng K-pop acts. Ibig sabihin yung influensya niya, lampas-lampas na sa pagiging singer lang. Talagang solid na icon. Numero 5, Sarah Geronimo. Ang popstar royalty na nagpapatunay na kaya mong simulan ng pangarap sa isang talent show at tapusin sa world stage. Kung galing ka sa henerasyon ng Star for a Night at ASAP, nakita mo ang paglaki ni Sarah. Ang tala niya, higit 500 million views. Naging viral pa yung tala challenge na halos lahat yata ng Pinoy sumayaw. Nag-perform na siya sa Korea Music Bank at nagkaroon ng Asia World Tour. May 20 million monthly listeners sila ngayon. Ang Sarah G na kilala natin, nagdala ng Pinoy pop sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaboom! Numero 4, Lea Salonga. At syempre, ang ating Voice of Disney at Broadway legend, si Lea Salonga. Ano ba yan? Sino bang Pinoy ang hindi nakakakilala kay Lea? Kung fan ka ng musicals o kung nakikinig ka sa mga Disney songs, naririnig mo ang kanyang boses.
Ang pagganap niya bilang Kim sa Miss Saigon's Broadway nagdala sa kanya ng Tony nomination at nagbida rin siya sa Les Miserables sa West End. Siya rin ang boses ni Mulan at Princess Jasmine sa Aladdin. Yan ang legit theater legend. Ang kanyang global recognition ay hindi lang sa concert stage, kundi sa pinakamalaking stages ng performing arts. Iba ang klase ng husay niya, pang-international talaga. Numero 3. Joji. Dito na tayo sa medyo plot twist section ng listahan. Mga Noypi, handa ba kayo? Si Joji. Yes, si Joji. Sino ba yan, di ba? O baka naman kilala mo na, ang Filipino-Japanese R&B king na nagpasabog sa buong mundo. Ang Slow Dancing in the Dark niya lampas 1 billion streams. Umabot pa sa number 1 alternative sa Billboard at may Grammy nominations na. May 40 million monthly listeners siya ngayon. Ito ang tipo ng artist na baka hindi mo kilala personally pero ang musika niya pinapatugtog na sa buong mundo. Isipin mo, yung roots niya na Filipino nadala sa kanya sa ganyang kalaking tagumpay. Iba na talaga ang koneksyon ngayon. Numero 2. Olivia Rodrigo. Kung mayroon kang Gen Alpha or Gen Z na kapatid o anak, sigurado akong kilala mo to. Pero kung hindi, magugulat ka. Si Olivia Rodrigo, ang peanut-teen billionaire na nagpatunay na ang Gen Z power, real na real. 2 album niya, Sour at Guts, umabot sa number 1. May 8 Grammys na siya at higit 7 billion streams. Ang driver's license niya nating number 1 sa Hot 100 ng 8 linggo. Hindi yan biro, mga Noypi, 8 linggo. May 80 million monthly listeners siya na yon. Ang lupit, hindi lang siya sikat, siya ang isa sa pinakamalaking BTS sa mundo at may dugong Pilipino. Wasak! Numero 1, Bruno Mars. At dumating na tayo sa numero 1. Ito ang boom panis moment. Ang half Pilipino na naghari sa mundo ng musika. Si Bruno Mars. Kailangan ba nating magsalita ng marami? Kung fan ka lang music, imposibleng hindi mo siya kilala. May 15 number 1 hits siya sa Hot 100, nagbenta ng 200 million albums at may 15 Grammys. Ang Uptown Funk niya lampas 4 billion views sa YouTube. I-repeat, 4 billion. May 120 million monthly listeners siya ngayon at ang Vegas residency niya, proof na siya ang GOAT, the greatest of all time. Dito na nagbabago ang usapan. Ang isang half Pinoy na hindi nagsimula sa Pilipinas pero ang angas na dugo ramdam sa buong mundo. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng listahan ito? Ang climax dito, mga Noypi, ay ang realization na ang Filipino singer worldwide ay hindi na lang basta yung mga artista natin na nag-TNT o nag-try sa international scene. Kasama na rin ang mga may dugong Pinoy kahit saan pa sila lumaki. Ang datos ang nagpapatunay na ang impluensya ng lahi natin dumadaloy sa mga ugat ng musika sa buong mundo. Hindi na lang basta global Pinoy music. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi sila Pilipino o walang karapatan sa listahan dahil ang dugo ang basihan. Ito ang nagpapakita na ang talentong Pinoy, iba-iba ang muka, iba-iba ang genre at iba-iba ang ruta. Ang nakasanayan nating Pinoy pride na puro lang mga nagmula sa sariling atin, nag-evolve na. Naging mas malawak, mas inclusive, at mas totoo sa kung paano gumagalaw ang mundo ngayon. Kung dati, ang pangarap ng Pinoy artist ay makarating sa Amerika. Ngayon, ang Amerika mismo ang may mga artistang may dugong Pinoy na nagwawala sa charts. It's a different game, and the rules are written in Spotify streams and Billboard positions. Ang resolusyon dito, tanggapin na natin na ang kasikatan at impluensya ng mga Pinoy sa musika ay lumawak na ng husto. Hindi na lang sila gumagawa ng sarili nating ingay, sila na mismo ang gumagawa ng sound ng mundo. Real talk, sa kaso ng listahang ito, malinaw na ang ating dugo ay may sariling tugtog at ito ang tugtog ng tagumpay sa international stage. Gets mo?